Ayan po natin ang nabiktima na naman ng illegal recruiter. Kaya po naman pagdating niya sa Taiwan dahil illegal ang kanyang mga papeles, mag-asawang sampal at kulong ang kanyang inabot sa mga Taiwanese immigration officials. Ang report mga kaibigan mula po naman kay June Del Rosario. Sa halagang 70,000 pesos na kanyang ibinigay sa isang Lourdes, isang recruiter, inakala ni Rolando Ojeda na siya ay makakapagtrabaho ng matagal sa Taiwan. Ngunit hindi magandang kapalaran ang sumalubong sa kanya sa Taiwan dahil pagdating niya sa airport ay mag-asawang sampal at hampas ng batuta ang inabot niya sa mga Taiwanese immigration officers. Tinawakan ako rito sa likod. Hinampas-hampas na ako rito. Bumalag ako, gumanyan ako. Tapos hinampas ako ng batuta dito, kabilang braso. Ayon kay Ojeda, ang suspect na si Lourdes ay pinakilala lamang sa kanya ng kanyang kapitbahay. Nakilala ko yung recruiter gawa ng kapitbahay namin dahil yung anak nun, yun din ang nagpalis daw. Ang masaklap, ang nasabing halaga ay utang lamang niya sa kanyang dating pinapasukang gasolinahan. Siya ay pinautang dahil sa garantyang ang kanyang ina-applyan ay legal at walang halong kalokohan. Kinausap ko ngayon yung employer ko. Sabi, tawagin ko raw si Aling Meli at siya makikipag-usap. Nag-usap sila. Pinaliwanag ni Aling Meli sa employer ko na legal daw lahat, na may agency. Hindi ko naman alam na wala palang agency yun. Para sa Hoy Gising, June Del Rosario, nagulat. Tama ba yan? Nagtagumpay na naman ang isang walang konsensya nating kababayan. Kumita ng walang pinagpaguran. Kasinungalingan lamang ho ang kanyang puhunan at ang kawawang biktima ng kanyang kabuktutan, si Oscar, na buong akala ay tunay ang kanyang mga papeles, na nadala sa matatamis na salita at pangako ng nasabing illegal recruiter. Kaya ang tanong ho natin sa ating mga kababayan, hanggang kailan ba tatakbo ang ganitong buhay ng isang Pilipino at ng isang illegal recruiter? Hindi na ba talaga madadala? Huy! Gising! Maliban po sa Hiraya Manawari, may isa pang palabas sa handog po ang ABS-CBN Channel 2 para sa ating mga kabataan. Ito po ay Ang Bayani. Narito po ang ulat ni Lizelle Castro. Walang bansa ang maaring maging dakila kung ang mamamayan ay walang pagpapahalaga sa kanilang pagkabansa at pagmamalaki sa kanilang kultura. Kamakailan ay nagsagawa ang ABS-CBN Foundation ng isang survey sa mga bata kung anong nasyonalidad ang pipiliin nila kung mabibigyan sila ng pagkakataon. Marami sa kanila ay gustong maging American citizen. Ngunit walang pumili na maging Filipino. Gayun din, higit nilang kinikilalang bayani si General Douglas MacArthur bago nila pinili sina Andres Bonifacio at Jose Rizal. Ito ang nagtulak sa ABS-CBN Foundation na mag-produce ng isa pang palabas pambata at ito ang Bayani. And I really don't see how you can talk about Philippines 2000 or enter into the 21st century if the children are not aware of their own culture, are not proud of their race, and this is what we want to do. So we are producing Bayani. It's going to be very exciting. It's teaching history. The two kids do time travel, and there's a lot of adventure. And they meet Rizal, they meet Bonifacio, they meet Emilio Aguinaldo. They actually get immersed in the history of that time. So it's teaching history, but in a very entertaining way, which I'm sure all the kids will love. Sa produksyong ito ay isasadula ang mga aktwal na pangyayari sa ating kasaysayan. Sa pamamagitan nito ay gagawin nilang interesting ang pag-aaral ng kasaysayan. Para sa Hoy Gising, Lizelle Castro, ABS-CBN. Kinanta nga. Kaya, sinabi mo. Itong awiting ito ang theme song ng ating mga kababayan na matitigas ang ulo. Kahit alam nilang delikado para sa kanilang kaligtasan, ay sige pa rin ang pagtatawid sa pinagbabawal. Gaya ho ng bidyong ipinala po sa amin ni Ginoong Eduardo Diaz ng Airmen's Village Project 7 Quezon City. Panoorin po natin. Ayan po. Tingnan niyo po naman, parang hindi marunong magbasa ang mga taong tumatawid dyan sa may kahabaan ng EDSA, malapit sa SM North EDSA. Di lang natin malaman dyan kung may diferensya o malabo na yung mata ng mga tumatawid. Kaya hindi napapansin yung napakaliwanag naman na babala na bawal tumawid sa lugar na yon. Meron naman pong overpass, kung bakit mas gusto pa nilang makipaglaro ng patintero kay kamatayan, di ba? Abay, kahit po ganyan mga kaibigang kalaki ang EDSA, hindi po malayong magkaroon ng disgrasya. Kaya po aming
Tinatawagan ng pansin ang chairman ng MMDA, si Chairman Peng Ureta, at siyempre si General Romeo Maganto. Siguro ho dapat ay maging mahigpit. Mas mahigpit pa ang inyong tauhan sa pagpapatupad ng batas para sa mga jaywalkers. Kung hindi ho sila matakot na masagasaan, siguro ho matatakot silang magmulta o kaya'y makulong. Nangangamba ang mga residente ng Muelle de Binondo at Comercio Street sa Maynila dahil nangangamba sila na ang ginagawang fish stall sa estero sa harap nila ay maaaring magdulot ng perwisyo sa kanilang kabuhayan. Bukod sa matatakpan ang kanilang mga negosyo, babaho at sisikip pa ang kanilang daanan. Ang konstruksyon ng fish stalls ay lumabag sa ilang kondisyong nakasaad sa Ordinance Number 7887. Pero ngayon, Manong Ted, matapos na umabot sa kaalaman ng lokal na pamahalaan ng Maynila, agad silang umaksyon upang i-revoke ang permit sa construction ng fish stalls na iyan. Imbis na itayo, ginibada daw po ang mga ito. Okay ha? Kaya kina Manila Mayor Alfredo Lim, Secretary to the Mayor Rafaelito Garay Blas, small but terrible yan ha, at Building Official 1 Maravillas. Ang sabi nga sa inyo muchas gracias. Galing, iyan ang totoo. TV, tribute baga para ho sa ating mga bagong bayani. Ating panoorin mga kaibigan. Pilipina! Ano na ba nangyari sa'yo? Hindi na ikaw ang dating kilala ko. Ang Pilipina. Maria Clara, noong una. Ang iyong image. Noong una. Kay ganda. Ngayon kay raming Pilipina. Ang napahamak na problema. Ang tama. Si Carolina ay beauty queen pa. Mayor ang syota niya. Carolina nang mabuntis na, pinalitan ng iba. Si Carolina, nagalit siya, nagwala. Si Carolina, pinedma siya, kinawawa. Bago pa hiniwalayan, bugbog sarado pa. Mabuti pa, magdemanda. But Carolina is a girl. She lives on top of this world at siya hindi susuko. Di basta patatalo sa yo, baby girl. Alam niya ang gagawin. Ibabangon niya ang sarili. Ang mundo'y haharapin. Oh, Carolina. Nag-made siya sa Arabia. Si Carolina, dolyar na ang kita niya. natipuan ang amo niya. Doon na-rape pa siya. Kawawa ang malas niya. Si Carolina, Ngayon naman, nag-Japan. Si Carolina, kumikinding, dancer na. pero sumama sa Yakuza. Putol daliri niya. 1, 2, 3, ano ba yan? Carolina, di ka nag-iisa. O kay rami pa. Pilipina din irespeto pagkababae mo. Si Carolina, Nakisakay, nag-Brunei. Si Carolina, naging syota ng sultan. inexpose siya ni Maceda. Balik Pinas na siya. Ayan, bebuti nga. O bakit kay rami pang mga babae iniiwan ng bayan, pati kanilang pamilya, hala, walang kita, kung dito lang sila. Double standards natin sadyang problema. Ang Pilipina, Ang lagay niya, kawawa na. ang Pilipina, O sana, tulungan na. si Carolina, Ayun na, kaya na nabuhang mental siya hospital sa na. problema, naloka na. Ang Pilipina ay tulungan, ating proteksyon Sana nga, totoo na. ang respeto at paggalang ay ibigay sana. Sana nga, totoo na.
At kami ho ay bumabati ng magandang panonood, masayang panonood mga kaibigan sa ating mga kababayan po dyan sa San Francisco Bay Area. At especially po sa Mendoza family, kay Cynthia Soria at sa kanyang pamilya sa San Francisco, California at sa Hawaii. At bago tayo mga kaibigan magpaalam, magkakaroon po ng Members Assembly ang International Planned Parenthood Federation simula po Nobyembre 10 hanggang 13 sa Westin Philippine Plaza Hotel. Lalahok mga kaibigan sa nasabing okasyon ang mga miyembro nito mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At saka sa darating pong Lunes, antabayanan po ninyo yung hinandang mga one-on-one interview ni Ate Corina Sanchez dito po sa mga malalaking pangalan na nakapiit ngayon sa bilangguan. Kasama po sa hanay na riyan, siyempre si Rodolfo Boy Quizon Jr., hindi ba? Si Dolphy Jr., si Hubert Webb, kasama rin po dyan. Tapos, ha? Colonel De Roya. Colonel, yes. And marami pang iba, kaya Si abangan Mayor niyo po yan. Sanchez, mahihain daw sa kanila. Shy siya. Ayaw daw niya. umarap eh. Oo. So, maganda po yan, ang one-on-one interview. Yan. Okay, so palagyan po nating lambing sa inyong lahat. Huwag na tayo magtutunan na doon na rin tayo magsintayan sa problema ng bayan. Aksyon agad ang ating igawad. At ating laging tandaan na anumang panlalamang o panloloko sa kapwa ay may katapat na parusa.